is what the use of Western arms on Russian territory means for the war. So ang and balitang what ito could ay come magsisilbing mitya ng ikatlong digmaang daigdig. Kapag po kasing World War means lahat ng bansa, kasama tayo sa damay-damay na gerang ito. Kaya seryoso po ito mga kababayan. Madalas natin napapakinggan sa ibang mga vlogger o sa mga mainstream media ng daigdig na nagbabalita na malapit na ang World War III o nuclear war. Pero sa balitang ito ay totoo at legit na hahampas na ang ating mundo sa World War III o yung nuclear war. Ang buong mundo ngayon ay nakatutok sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Alam naman natin na mabigat ang babala ni Russian President Vladimir Putin laban sa mga Western countries. Sinabi nitong mapipilitan silang gumamit ng nuclear weapons kapag tinamaan sila ng conventional missiles na mula sa Western. Ang desisyon na ito ni Putin ay kasagutan nila sa plano ng US at Britanya kung papayagan nila ang Ukraine na gumamit ng convention Western missiles sa Russia. Dagdag pa nga ni Putin na isang malinaw na pag-atake sa Russia kapag pinayagan ng US at Britanya ang Ukraine na gumamit ng mga missiles. Kasi po nakasaad sa 220 na batas na pirmado ni Putin na maaring gamitin ang nuclear weapons kung sakaling may nuclear attack mula sa kalaban. Ngayon, kamakailan lamang, pinayagan na ni US President Joe Biden na gumamit na ng conventional missiles ang Ukraine laban sa Russia. Ito ay response mismo sa ginawa ng Russia na nag-import ng North Korean soldiers na which is unfair sa Ukraine. Ngayon, panoorin natin ang news na ito na siyang gumimbal sa buong daigdig kamakailan lamang. Ayon sa isang mambabata sa Russia, ang desisyon ni Biden ay posibleng maging mitya ng World War III. Ito ay bilang tugon sa balitang nagpasya si Biden na payagan ng Ukraine na gumamit ng US missiles para magsagawa ng strike sa teritoryo ng Russia. Ang paggamit ng naturang missile systems ay magiging paraan upang asintahin ang ibang susing infrastruktura ng Moscow. So sa balitang yan, pagpapakita na mukhang nawalan ng tamang desisyon si Joe Biden at maaring itong na nga ang mitya ng World War III. Ngayon, tingnan po natin ang isa pang balitang ito. Pinayagan na ni US President Joe Biden ang Ukraine na gamitin ang long-range missiles na ibinigay ng Amerika para sa pag-atake sa Russia. Kinumpirma ito ng isang US official na isang malaking pagbabago naman sa polisiya ng Estados Unidos. Ilang buwan na kasing umaapela si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa US para matanggal na ang restriksyon sa paggamit nila ng missiles na tinatawag na Army Tactical Missile Systems o ATAC-MS. Yan ay pinadala ng US sa Ukraine pero ngayon lang sila pinayagan. At matagal na ngang umaapela si Ukraine President Zelensky na payagan na silang gamitin ang mga missile na ito. Lalong-lalo na ngayon nakasama naman ng Russia ang mga North Korean soldiers na lumulusob din sa Ukraine. Ang naturang long-range missiles ay kayang umabot ng hanggang 300 kilometers. Lamang itong nagamit ng Ukraine laban sa Russia kung saan tinarget ang Crimea. Ayon naman sa hindi pinangalan ng US official, ang pag-aproba ni Biden sa paggamit ng naturang missiles ay bilang tugon sa desisyon ng Russia na payagan ang mga sundalo ng North Korea. So yun na nga ang dahilan kasi unfair nga naman ang Russia na nag-import sila ng mga sundalong galing sa North Korea, kaya yun ang tugon ng Ukraine na gumamit na sila ng long-range missile. Kaya nga lang kasi, matindi naman ang ganti ng Russia, nuclear war. So yun ang problema doon. Ngunit isang nakakatakot na balita kahapon lamang, nagpakawala na ng long-range missile ang Ukraine laban sa Russia. Panoorin po natin ang videong ito. Tonight, anxious hours after Ukraine fired American-made long-range missiles called ATACMS at a nuclear-armed Russia for the first time, according to two US officials. It comes just days after the White House approved their use outside Ukraine's borders. Tonight, President Putin has lowered the bar for Russia's use of nuclear weapons. Under a new nuclear doctrine, Russia could deploy its arsenal if attacked by a non-nuclear country allied with a nuclear state, a message unmistakably directed at Ukraine and the US. So sa mga video na yan, yun nga, umatake na ng missile ang Ukraine patungong Russia.
na maigpit na banta ni Putin na kapag gumamit ito ng long-range missile na mula sa Western, posibleng gumamit na sila ng nuclear bomb. Actually, ngayon lamang kapapasok na balita na nagpahayag na si Putin sa bagong nuclear doctrine na ito. Panoorin po natin. Inaprubahan ni Russian President Vladimir Putin ang isang updated nuclear doctrine bilang tugon sa pagpayag ni US President Joe Biden na gumamit ang Ukraine ng American long-range missiles sa loob ng Russia. Ayon sa updated doctrine, ang pag-atake gamit ang conventional missiles, drones o iba pang aircraft ay maituturing na banta na maaaring tugunan ng isang nuclear strike. Samantala, sinimulan na rin ng Russia ang mass production ng mga mobile bomb shelter na may proteksyon laban sa iba't ibang uri ng banta. Ayon sa Research Institute ng Emergency Ministry ng Russia, ang mga shelter na ito ay magbibigay ng proteksyon laban sa radiation, debris at sunog. So naghahanda na ang Russia ngayon ng bomb shelter laban sa mga debris at radiation ayon sa balita na yan. Pagpapakita na mukhang palihim na silang kumikilos sa napag-usapang nuclear doctrine. For the record, ang Russia ang may mga pinakamalalakas na nuclear bomb kumpara sa US. Ang US ay maaring kasing dami din ng nuclear bomb kumpara sa Russia. Pero hindi matatawaran naman yung lakas ng nuclear bomb na gawa ng Russia. At kung mangyari ang isang bagsak na nuclear bomb, malamang gantihan na ito sa pagitan ng Western countries laban sa Russia. Nagpapatunay na ito ay isang nakakatakot na pangyayari na kapag ang Russia ay nadehado sa mga missile na ito, gaya ng sinabi ni Putin, damay-damay na ang Western countries sa banta ng nuclear war na ito. May binitaw ang kasing salita si US-elect President Donald Trump na may solusyon siya para tapusin ang gera na ito sa Ukraine. At mukhang si President Joe Biden na di papayag na kay Donald Trump ang credit sa pagtapos ng gerang ito. Kaya mukhang minamadali na ni President Joe Biden ang solusyon at unahan na si Trump. Sa aking pananaw, mukhang di maganda ang desisyon ni Joe Biden na ito na maaaring magtulak ng isang nuclear war. Remember mga kababayan, damay din ang Pilipinas dito kung sakasakali nagkaroon ng nuclear war. Dahil kaalyado tayo ng US at Western countries. Kaya hindi magandang balita ito mga kababayan kapag nagpalitan na ng nuclear. Ngayon, ano ang connect nito sa propesiya? Well, since ang Russia ang kinakatakutan dito sa maaari niyang maging ganti sa Ukraine, isang fulfillment ito ng propesiya na ang Gog at Magog ay buhay na sa panahon natin ngayon. At ang kabayong pula sa Revelation na nagsasabing na mukhang mga komunistang bansa nga ang magpapasimula ng World War na ito. So this is another fulfillment of prophecy. At maaring ito na nga ang simulan ng World War III o nuclear war. So maaring ito na kaya ang simulan ng World War III o nuclear war? O maaring may taong pipigil na hindi matuloy ito. At kung matuloy man, pansamantalang maihinto ito ng taong ito. Kaya bantayan po natin ang propesiya ng Russia at yung taong maaring pumigil sa World War na ito. Sa mga kababayan, patuloy lang po tayo sa pagbabantay ng propesiya.